Kamusta mga boss? Dahil na-miss ko yung Siki ni Diwata, after 2 months nga ay binalikan ko ang kanyang parisan dito sa Pasay. 2 buwan bago ako bumalik dito ay nakakapanibago. Halos walang nang may nakapila dito sa labas. Hindi katulad dati, pag nagpila ka dito ay abutin ka talaga ng 1 oras bago dumating sa orderan. Kaya itinali ko muna yung bike ko dito sa gilid para pasukin natin yung parisan ni Diwata. Tara, samahan nyo ako, silipin natin sa loob kung marami pa bang kumakain. Ang dating dinudumog at pinipilahan na para sa Diwata ay ito na ngayon. Pagpasok ko nga dito ay halos wala na akong makitang tao na palakad-lakad. Ito na ba yung karma kay Diwata dahil sa social media maraming bumabati ko sa kanya at maraming naayaw na sa kanya. Nagkataonan talaga pagpunta ka dito na walang tao. Ngayong araw pala ako pumunta, August 16, 2024. Kung mapapansin nyo nga halos wala ng tao dito. Dati ditong pinipilahan at dinudumog dito sa loob. Kung mapapansin nyo ang dating lamisang punong-puno ngayon ay wala nang kumakain. Dahil sa kalagayan ni Diwata ngayon sa kanyang tindahan, sigurado marami ang natutuwa dito dahil maraming ang galit sa kanya. Alam mo naman yung mga Pilipino, hihintayin ka sa pagbagsak mo sa buhay. Sigurado ako sa lahat ng mga basher na Diwata ay tuwan-tuwa ngayon dahil bumagsak ang kanyang tindahan. Sinadya ko talaga pumunta dito dahil namimiss ko ang kanyang chicken joy. Kaya nag-order na ako bago mag-video. Kaya nga pala lahat dito na presyuhan ni Diwata ay nagdagdag siya ng 20 pesos. At saka nga pala ganun pa rin yung mga tinitinda niya dito. Meron siyang pork barbecue, chicken inasal, longganisa, chicken joy, lomi at saka pinagmamalaki niyang Paris Overload. Kahit na wala na masyadong tao ay in-improve niya pa rin ang kanyang lagayang Paris Overload dahil dito niya na nilalagay sa cup. Sa mga nakakain na dito, kung napapansin nyo ay hindi na nakalagay sa bowl na may plastic. Saka magandang idea na rin to ni Diwata para maiwasan ang pagdami ng plastic. At ito na nga yung aking in-order, ang chicken joy. Ang kinagandahan dito ay hindi pa rin nagbago ang kanyang chicken joy, ay 2 pa rin pag magbumili ka talaga dito pag maliit. Ang nakakalungkot lang ay wala na ditong makikitang vlogger na sumusuporta sa kanya. Dahil sa panahon ng kasikatan niya, napakadaming vlogger dito na makikita mo araw-araw. Ang isang katanungan, sana ba yung mga vlogger na sumusuporta sa kanya at ang araw-araw nandito noon ay wala ka nang makikita kahit isa. Basta ako, suportado ko pa rin si Diwata kahit anong mangyari dahil kapwa pa rin natin siyang Pilipino na mumuhay dito sa Pilipinas. Bago pala ako kumain ay ipapakita ko muna sa inyo ang palibot ko kung may tao pa ba o wala na. At ipapakita ko pala sa inyo ang bagong price niya ng mga pagkain dito sa kanyang parisan. At kayo na bahala mag-post mga idol para makita nyo kung magkano nga ba ang presyo dito niya ngayon. Kung mapapansin nyo, hindi na talaga siksikan dito. Malaya ka na maglakad-lakad na wala ka mababangga. At sa lahat ng mga basher na Diwata at saka mga ayaw sa kanya, sigurado natutuwa kayo sa ganitong sitwasyon. Ang nakakalungkot lang sa kapwa natin Pilipino, kung sino pa yung kapwa nila Pilipino, yung pa yung dinadaw nila. At pagkatapos ko nga mag-ikot-ikot dito sa parisan ni Diwata na pinakita sa inyo ay nakimain na ako sa aking in-order. Dahil kanina pa talaga ako nagugutom pagpunta ko dito. Tara, kain tayo mga boss. Let's go! At saka nga pala, kung nagustuhan mo yung video na to, inanyayaan kita mag-subscribe at mag-follow sa aking Facebook page bilang suporta. Maraming salamat. Bago pala matapos ang video na to, ay may gusto lang ako ipakita sa inyo. Dati sa gilid na to, napakaraming tao at dito talaga nakapila yung mga tao bago umorder. Mala blockbuster ang mga tao noon dito na nakapila. At napakaraming vendors din dyan na nakapila sa labas na naghihintay ng mga customer ni Diwata. Kaya nakakalungkot lang na ganito na sitwasyon na parisan ni Diwata. Kaya hanggang dito na lang po ang video natin. Salamat po sa panonood at saka sa walang sawang sumuporta sa akin. Bye!